The original Koi Herbal Capsule. India Cross Andrinos, taga Nivil Hills, Barangay Busay. Ang akong edad karon kay 61 years old. Dali na kay ko kapuyon sa unang panahon niya. Kanang paggamit ako sa Koi, confident na kay ko sa kong gibati. Asa akong bana ako sa gipainom ana. Mura gani among vitamins antod karon na abot na nako og senior citizen. Sa una pa ko'y senior sa una, 50 pa ko'y mga 40 plus pa ko. Nahantod karon abot ako 61 akong bana mo 62 na siya. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule. Original Koi Herbal Capsule. That portion was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya. My healthy heart and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Day andat, nanong masulubon man kanang naong nimo? Naluoy manggug ko ni Lola Papa Rans. Mitukar na po daw yung hubak ko gayoma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar. Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigi katabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon. Papa Rans, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the Wonder Food Supplement. Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit. That portion was brought to you by Close Up. Choose fresh. Choose Close Up. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. This newscast is brought to you by BDO Life. Tuloy ang plano dahil sa Plan B from BDO Life. Talk to a BDO Life financial advisory today. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay. Pag kayo'y nabasagan, madaling remedyohan. Pagkatapos dikitan, Parang bago na naman. Pioneer Epoxy, pandikit ng kristal, kahoy at bakal, pang-repair ng radiator, tambutsog refrigerator, martilyo, kutsilyo, gripo, araro, gero, aparador, pampatibay ng bangka, kisame, etc. Pioneer Epoxy, paborito ng bayan. Mga kapanyawan, si Leonora Santos, diabetes. Miinom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ang sugar ko minsan 200 sa umaga. So something 180, nagre-range sa ganyan. Pero nito pong nagpapanyawan coffee na ako. Ang baba po, 134. Minemaintain ko po yung panyawan coffee. Hindi na po tumataas ng ganong kataas. Ako po si Mrs. Leonora Santos. Dito po ako sa Pasig, Metro Manila. 69 years old. Basta tatak Sed Marketing, tatak kining magaling. That portion was brought to you by Cream Silk. Use Cream Silk Vitamin Boost Conditioner every day for 10 times straighter and stronger hair versus non-conditioning shampoo. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz na taga Mati, Davao. Roland De La Cruz, sa Porok Isla, Barangay Central, Porok President. Anong ganahan man kay ka sa kape? Sa Bila-Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho. Kung di ka kainom, mura magluya na ka? Murag luya-luya, lahi ra gyud. Tungod kay nindot gyud ang Bila-Bila Coffee. Kini ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa. Ako si Radyoman Benji Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga mudagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita. Gibutyag sa Kumilik 7 nga adunay sayop nga paghatod sa pipila ka mga baluta nga gigamit niadtong adlawng Lunes adlaw sa eleksyon. Sa datos sa gipagawas sa Kumilik 7 adunay
adunay 19 ka mga baluta nga alang unta sa lungsod sa Balamban ang nahatod ngadto sa isla sa Bantayan. 20 usab ka mga baluta nga para unta sa lungsod sa Argao ang nahatod sa lungsod sa Aluginsan. Aduna poy 42 ka mga baluta nga alang unta sa ikaduhang distrito sa Cebu City ang nahipunta sa lungsod sa Kandihay, probinsya sa Bohol. Samtang 102 usab ka mga baluta nga alang unta sa barangay Lambason ang nadala sa Tambungon, lungsod sa San Remigio. Samtang 44 ka mga baluta usab sa Dakbayan sa Mandaue ang nasuta nga walay second page. Og giaksyonan dayon sa Kumilik ang unang report nga matod pa dunay 319 ka mga kuwang nga mga baluta sa barangay Kanluma, lungsod sa Taboylan. Nakig-alayon dayon ang mga election officer sa maong nga mga lugar aron masulbad ang maong problema. Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Didings Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan ug Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ako si Radyoman Benji Tanghian, DYHP Tatak RMN. Ang University of San Carlos kasamtangang nanawat na sa kadtong buot magpa-enroll para sa primerong hugna sa school year 2025-2026. Adto na ta sa institusyon di inaay dakong balor ang pag-eskwela nga naay misyon. Apil na sa Carolinian community. Enroll sa USC. Para sa dugang impormasyon, palihog lang og bisita sa usc.edu.ph. I-click lang ang admission guidelines. Ang klase magsugod sa umaabot nga ika-11 sa bulan sa Agosto tuig 2025. Mga kapanyawan, atong paminaw karon ang kayuhan na tagamtaman ni Rab Herrera nga nakaangkon ng UTI ni tumar og SED Kugon Herbal Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa. Kailangan po ningos ako nga testing daw SED Kugon kay muna yung mga sa UTI abi na UTI lang pangiin ako ning gawas tong rod ni lagitik sa duro niya akong gigano tuwas sa pag-PCR kasi musod dito sa bawol noon pagkuhit na ko unta na kanang musod tibuok gud siya nga asin-asin bitaw sa nung bato mo to nakabarahan to paggawas ato hasta karon may na akong ihi Rab sarira na puyo ko sa Guy Garcia na Balbiliran. Basta tatak SED Marketing, tatak kining magaling! Pagbasa sa ikasyam na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid John sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga ng gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita kaya't sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Di maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya pinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa. Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling niya ang iyong mga mata." "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili.
Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. Siya ang tanungin niyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na. Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" Tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya kanilang minura. "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayon pa man, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Doon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseyo. Kaya namatagpuan niya ito ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayo'y makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo nga'y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos. Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. Ayaw si Piata pagpaminaw sa balitang yutahon sa Sieti, ang inyong mga kabukiran, inyong kaugmaon, ang among focus, kaugalingong yuta para sa bukas na masagana. Dinhilang sa balitang yutahon sa Sieti, matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 5:30 sa hapon, makita usab sa DYHPR Cebu Facebook page. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official DAR Facebook, Instagram ug YouTube accounts nga at DARGO.ph official sa Facebook DAR 7 Central Visayas o sa official DAR website www.dar.gov.ph.com. Hatod ka ninyo sa Department of Agrarian Reform. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, na ay vitamin D3 pa ka. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Exodus 18:21. But you choose from the people capable men, God-fearing men, men of truth, those who hate bribes, and put them over the people as rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of 10s. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.